Okay, I'm back. So I've got good news for you guys. Lumabas yung resulta and it's all great. Normal daw. Everything is normal, like walang nangyari. It's a miracle, honestly. Kasi hindi sila makapaniwala dahil 350 nga yung troponin ko, yung number. Ibig sabihin nun is parang mag-heart attack ako. Tapos yung aking blood pressure is 250. Kaya nga diba yung doktor ko is bumaba para sabihin sa akin malala yung sitwasyon ko. But I really prayed to God. Alam ko yung may konti akong alam sa mga secrets eh. Like, I know in heaven there's a place where they have human spare parts. Like, they have this place wherein nandun yung mga hearts, organs. So last night I said to the Lord, Lord, please give me a new heart. Hindi ako nagda-doubt eh. Alam ko, nakikinig si God. And madami pa. Isa pang secret ko is, meron ako mga prayer warriors. Alam mo, sa spirituality, meron tinatawag na connections. Diba? To get a job, kung meron kang kilala, dun sa loob, you have a connection, it's easier to get a job. In spiritual life, if you have someone praying for you who is living a holy life, malaki chance na masasagot ka. So, sino pa ang tatalo kay Mother Mary? So, I said to the Blessed Virgin, Mother, please pray for me to have a new heart. At saka talagang what you call this, sineryoso ko yung sitwasyon ko. During my break, I was really spending quiet times with the Lord. And this time, kaya gusto ko nang magkaroon kasi gusto ko na nga umuwi na eh. But then, I've realized, kung ine-extend pa niya yung life ko, meron siyang gustong gawin ko. For everything we do for the Lord, we get a reward. Iniisip ko, I only have one short life to live. Why not give it all? Gawin ko na lahat ng ikatutuwa ng Diyos. And lately, karamihan ng mga lumalabas na prophecies and revelation is that the Lord might come anytime. Lumalabas doon sa mga sign na He might even come this year. And if He comes back, eto nakakatakot. Nakakatakot sa walang faith. Sa mga taong walang faith or they're not living their faith. Because when He comes back, He will get His church. Yung church niya kasi, yung people who has the Holy Spirit inside of them, ang sinasabing totoong Christian are the people who has the Holy Spirit. That's why they live a regenerated life. Yung tipong hindi nakikipag-live-in ang totoong spirituality. Hindi. Yung may sex life pagkatapos hindi kasal, hindi regenerated yon. Kasi dapat di ka makakatulog pagka gumawa ka ng hindi gusto ni Lord. Pag binasa mo yung Word of God, napakalinaw eh. Isa sa malaking offense is sexual immorality. Big deal sa kanya yon, yung lesbian, bakla na may boyfriend na lalaki. Dito nga sa Canada. Kaya ang dami na naming pangit na sitwasyon dito dahil marami ng violators dito ng Word of God.
Nagpapakasal ang lalaki sa lalaki dito eh. Ang mga bakla dito, ina-acknowledge. I mean, kino-consider sila. Sa Pilipinas, hindi pa naman tayo pumapayag sa nagpapakasal ang bakla sa lalaki. Dito ginagawa nila yun. Babae sa babae, mag-asawa. Kaya naman, honestly, hindi pa obvious sa outsiders, pero inside Canada, ang hirap na ng buhay. So, padami ng padami ang mga homeless. And because of greed, yun ang consequence eh, pag masyadong greedy yung mga elite. Parang sa Pilipinas, yung mayayaman sobrang yumayaman. Di ba nakikita natin, mayroong mga sariling airplanes, tapos yung ibang tao, ni walang pampagamot. Nangyayari na dito yun. Ang dami ng, tsaka mga homeless dito, hindi joke. Talagang namamatay sila because of overdose. Tapos maraming young people, mga 200 every year namamatay because of drug addiction and overdose. So, consequence yan pagka binabiolate ng nation yung rules ni God. Kasi nga si God nga ang gumawa ng mundo at siya rin ang nagbibigay ng order. So kung wala yung kanyang spirit, kung walang faith yung kanyang mga followers, or kung wala na siyang followers, pumapasok na yung darkness. Remember that the demons are around us. Ang hindi lang, ang meron lang protection or hindi nila minamanipulate are the children of God. Yung merong Holy Spirit, yung regenerated. Pag sinabing regenerated, bihira yung mortal sins. Yung tipong, yung mabibigat kasi pag sinabi mong mortal sin, yung hindi nagpapatawad. Bigat yun. Sobrang bigat nun. Minsan sa Bible, makikita mo si David, ang tindi ng ginawa. Pero finorgive ni God kasi totoo yung repentance niya. Samantalang si Saul, parang ang liit lang ng nagawa, pero hindi siya na-forgive dahil walang repentance. So napakahalagang we want what God wants. Napakahalagang meron tayong desire to become righteous. Yung tipong meron tayong intention to live with God after this life. Yung iba, gustong pumunta ng heaven pero walang relasyon kay Jesus. Minsan, nung inaaral ko na maigi, doon ko na nakita yung difference ng dalawang klase ng Christian. Ang totoong Christian, may relasyon kay Jesus. At dahil may relasyon siya kay Jesus, nagkakaroon ng intimacy with God the Father. Kasi ang regalo nga ni Jesus sa atin is yung nabalik tayo with our relationship with God the Father. Si God the Father naman, ang regalo niya sa atin, nasa Bible, He loved us so much that He sent His only Son, is si Jesus. Kaya nga, lalalim maigi ang faith mo if your relationship is not only with Jesus, but also with the Father. Kasi ang consequence nun, mangyayari lang yon if the Holy Spirit is inside you. Papasok naman yung Holy Spirit sa'yo pag tinanggap mo yung good news. And the good news is, the Lord Jesus. Pag tinanggap mo siya at ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya. So again, I want to thank ang alam ko, alam ni God kung sino nagdasal para sa akin. For all those people who has prayed for me, the Lord has answered us. He has gave me this new heart. Sabi nga ng doktor, everything is normal. So starting tomorrow, maglalakad na ulit ako to attend the Holy Mass. Kasi gusto ko talagang nagmimisa everyday.
The Eucharist, the Holy Mass, is a stronghold. Pagka uma-attend ka niyan, and you also go to what you call this confession, at least twice a year, meron kang stronghold, meron kang protection. Kasi the Eucharist is Jesus Himself. At ang nag-reveal niyan, talagang si Jesus, sinabi niya sa isang followers or mystic niya na, if you don't want the devil to get inside your house, go to Mass frequently and receive me. Receive me properly, kasi yung iba, komunyon ng komunyon, pero hindi nangungumpisal at may unforgiveness sa puso. We cannot do that. You cannot go to Mass and keep on accepting the Eucharist without forgiving and without going to confession. Okay, guys, again, thank you.